Basura, isang salita, ngunit sapat na para gumuho ang mundo ni Juan. Habang duguang nag-uukit si Juan ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ina, narinig niya ang hatol. Miguel lang ang anak ko, Juan. Ikaw? Kasangkapan ka lang para yumaman kami. Sa gitna ng rangya ng mansyon, doon namatay ang huling pag-asa ng isang tapat na anak. Lalaban ba siya? O tuluyan ng maglalaho sa dilim? Hindi mo ba naiintindihan, Juan? Ang yaman ng pamilyang ito ay para sa mga may karapatan at hindi para sa mga taong marunong lang humawak ng pait at martilyo. Si Miguel ang magdadala ng pangalan ng mga delgado dahil siya ang nagbigay sa akin ng apo. Ikaw? Isang hamak na manggagawa ka lang na nabubuhay sa ilalim ng anino ng kapatid mo. Ang boses ni Doña Altea ay tila malamig na hanging umihip sa loob ng silid, sapat na upang patigilin ang mundo ni Juanito Delgado. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at bahid ng barnis ay mahigpit na nakakapit sa isang kahon na gawa sa pinakamahusay na nara. Ito ang kanyang alay, isang obra maestra na inukit niya gabi-gabi sa loob ng 3 buwan, tinitiis ang hapdi ng bawat sugat sa kanyang daliri upang makalikha ng isang sisidlan ng alahas na karapat-dapat sa kanyang ina. Bawat ukit sa kahoy ay simbolo ng kanyang pagmamahal at debosyon, isang tahimik na pagsisigaw na sana, sa wakas, ay makita siya ng kanyang ina hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang anak. Ngunit ang pait ng katotohanan ay mas matalas pa kaysa sa anumang kagamitang ginagamit niya sa paggawa ng muwebles. Ang bawat patak ng pawis na inalay niya para sa negosyo ng pamilya. Ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang matapos ang mga order ng mga mayayamang kliyente, ay tila nawalan ng halaga sa harap ng mapanuring mata ni Doña Altea. Nakatayo si Juan sa pintuan ng marangyang opisina, ang amoy ng mamahaling pabango ng kanyang ina ay humahalo sa amoy ng alikabok sa kanyang sariling damit, na lalong nagpatingkad sa malawak na agwat sa pagitan nila. Dahan-dahang pumasok si Juan, ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 bato. Ma, happy birthday po! Ginawa ko ito para sa inyo. Pinili ko ang pinakamatigas na kahoy, tulad ng katatagan ninyo. Ang mahinang sabi ni Juan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asang baka sa pagkakataong ito ay magbago ang ihip ng tadhana. Inilapag niya ang kahon sa ibabaw ng mesa. Ang kinang ng barnis ay sumasalamin sa liwanag ng chandelier sa itaas. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel, ang nakababatang kapatid na nakaupo sa malambot na silya, kampanteng humihit-hit ng sigarilyo. Tumayo si Miguel at lumapit sa mesa, tiningnan ang kahon ng may pandidiri. Kuya, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin tanggap na ang mga ganitong bagay ay basura na para sa amin? Hindi namin kailangan ng kahoy. Kailangan namin ng pera, ng koneksyon, ng status, at iyan ang ibinigay ko kay Mama nang dalhin ko rito ang tagapagmana ng mga delgado, ang pangungutya ni Miguel. Sa isang mabilis at walang pasubaling pagkilos, winasak ni Miguel ang pag-asa ni Juan. Itinulak niya ang kahon mula sa mesa, dahilan upang mahulog ito at tumama sa matigas na sahig. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagkabasag ng puso ni Juan. Ang mga detalyadong ukit ng bulaklak at dahon na pinagpuyatan niya ay nagkahiwa-hiwalay, nagmistulang mga piraso ng pangarap na hindi na muling mabubuo pa. Hindi man lang kumibo si Doña Altea. Sa halip, lalo niyang tiningnan ng may pait ang kanyang panganay. Tama si Miguel, Juan. Huwag kang magmalinis. Ang pagiging masipag mo ay obligasyon mo bilang pambayad sa lahat ng ginastos ko sa pagpapalaki sa iyo. Ngayong gabi, formal ko nang idinedeklara na si Miguel ang kukuha ng buong pamamahala sa Delgado Arts and Crafts. At dahil wala ka namang ambag kundi ang magpait, marahil ay oras na para lisanin mo ang mansyong ito. Tila nawalan ng hangin sa paligid ni Juan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagdadala ng matinding kirot na tila unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Sa likuran niya, narinig niya ang malalambot na hakbang ni Elena, ang kanyang asawa. Ramdam ni Juan ang paghawak ni Elena sa kanyang braso,
Isang haplos na puno ng pakikiramay at puot laban sa kawalang katarungan. Doña Altea, sobra na po ito. Ang matapang na pahayag ni Elena, ang kanyang boses ay bagaman mahinahon ay may talim ng isang nasaktang asawa. Si Juan ang bumuhay sa kumpanyang ito habang nagpapakasasa si Miguel sa ibang bansa. Si Juan ang nag-alaga sa inyo nang magkasakit kayo. Paano ninyo nagagawang itapon siya na parang basahan? Tumahimik ka, Elena! Wala kang karapatang pagsalitaan ako sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang sigaw ni Doña Altea, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mag-asawa nga kayo, parehong walang utang na loob, umalis kayo rito. Ngayon din, isama ninyo ang anak ninyo at huwag na kayong magpapakita sa akin. Wala nang nagawa si Juan kundi ang yumuko. Ang huling sulyap niya sa mga piraso ng kanyang obra maestra sa sahig ay naging huling sulyap din niya sa kanyang pagkabata, sa kanyang mga sakripisyo, at sa kanyang pagmamahal sa isang pamilyang kailanman ay hindi siya itinuring na kabilang. Habang dahan-dahan silang lumalabas sa mansyon, bitbit ang iilang gamit na kasya sa isang lumang maleta, ang langit ay tila nakiramay sa kanilang pighati. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanilang balat ay tila mga luha ng langit na naglalayong hugasan ang dumi ng pangaapi. Nakatayo si Juan sa labas ng malaking gate ng mga delgado, yakap ang kanyang maliit na anak na nagsisimula ng umiyak dahil sa lamig. Ang liwanag ng mansyon ay unti-unting lumalamlam sa kanyang paningin habang ang pintuan ay isinasara ng mga gwardiya sa kanilang harapan. Sa gitna ng dilim at hagupit ng ulan, naramdaman ni Juan ang init ng kamay ni Elena na humahawak sa kanyang palad, mahigpit at hindi bumibitaw. Lumingon si Juan sa madilim na kalsada na patungo sa Hilaga, sa serye ng mga bundok na nababalot ng hamog. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing pait ng lasa ng ulan sa kanyang mga labi. May puwang pa ba para sa isang pusong tapat sa mundong pinatatakbo ng kasakiman o sadyang itinakda na ang mga tulad niyang nagmamahal ng totoo ay habang buhay na maglalakad sa ilalim ng ulan ng pagtataksil? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus paakyat sa palikulikong daan ng Benguet ay tila isang mabigat na buntong hininga ng tadhana. Sa loob ng sasakyang puno ng mga estranghero, nakaupo si Juan sa tabi ng bintana, yakap ang kanyang asawang si Elena at ang kanilang maliit na anak na si Junjun na himbing na sa pagkakaidlip. Ang malamig na hanging pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng bintana ay nagdadala ng amoy ng pino at basang lupa, isang samyo na malayo sa amoy ng barnis at mamahaling pabango na nakasanayan niya sa Manila. Tinitigan ni Juan ang kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bus, ang mga kamay na tinawag na basura ng kanyang sariling ina, ang mga kamay na ngayon ay wala ng hawak kundi ang kinabukasan ng kanyang maliit na pamilya. Juan, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik dyan. You should rest too, malayo pa ang biyahe natin. Ang mahinang bulong ni Elena habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ramdam ni Juan ang init ng hininga ni Elena, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan sa gitna ng unos na kanilang pinagdaanan. Hinawakan ni Juan ang kamay ng asawa, pinagsama ang kanilang mga daliri, nang may higpit na tila natatakot siyang bawiin ito ng mapait na mundo. Hindi ko lang maiwasang maisip, Elena, isang gabi lang ang lumipas pero parang isang habambuhay na tayong nawalay sa lahat. I'm so sorry na kailangan nating dumanas ng ganito dahil sa akin. Ang tugon ni Juan, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plakang puno ng pagsisisi. Ang bawat salita ay may kalakip na kirot, isang pag-amin ng kahinaan sa harap ng babaeng naging sandigan niya sa lahat ng laban. Umangat ang tingin ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong yaman. Huwag mong sabihin yan, Juan. We are a team, remember? Hindi tayo pinalayas, kundi pinalaya. Pinalaya tayo sa isang bahay na puno ng puot. Dito sa Baguio, magsisimula tayo. Kahit maliit lang ang makuha nating matitirhan, basta magkakasama tayo, sapat na yon. Nang tuluyan ng sumikat ang araw sa pagitan ng mga naglalakihang puno ng pino, narating nila ang isang maliit na dampay
sa gilid ng bundok, malayo sa karangyaan ng Maynila. Ang bubong na yari sa kalawanging yero at ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ay malayo sa mansyong kinalakihan ni Juan. Ngunit sa loob nito, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Inilapag niya ang kanilang nag-iisang maleta sa matigas na sahig at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, huminga siya ng malalim, isang paghingang hindi sumasakal sa kanyang dibdib. Habang inaayos ni Elena ang kanilang mga gamit, lumapit si Juan sa bintana at pinagmasdan ang hamog na dahan-dahang bumabalot sa kapaligiran. Pangako, Elena. Gagamitin ko ang mga kamay na ito para ukitin ang isang buhay na hindi na muling mabubura ng kahit sino. Hinding-hindi ko hahayaang maging biktima tayo ng kawalan muli. Ang kanyang panata ay tila isang lihim na kasunduan sa langit, isang pakiusap na sana ay dinggin ang isang amang nagnanais lamang ng kapayapaan. Sa kabilang dako, malayo sa malamig na yakap ng Bagyo, ang mainit at marangyang silid ni Miguel sa Maynila ay tila puno ng tensyon sa kabila ng nakakamit na tagumpay. Nakaupo si Miguel sa malambot na silya ng opisina na dating pag-aari ng kanilang ama. Ang kanyang mukha ay nababakas ang isang ngising tagumpay habang binibilang ang mga dokumentong nasa kanyang harap. Gayunpaman, ang kanyang kasiyahan ay panandaliang naputol nang may pumasok na isang lihim na mensahero, dala ang isang liham na may selyo ng isang kilalang abogado. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Habang binabasa ang bawat salita sa loob ng liham, ang kanyang ngisi ay dahan-dahang naging isang matigas na guhit sa kanyang muka. Ang mga nakasulat sa papel ay isang katotohanang hindi pa alam ni Juan, isang lihim na itinatago ng kanilang yumaong ama na si Don Alejandro, isang katotohanang may kapangyarihang bumago sa lahat ng kanilang pinaglalabanan. Mabilis na tinupi ni Miguel ang liham at itinago ito sa ilalim ng tumpok ng iba pang papeles. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid na tila may nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay isang indikasyon na ang kanyang pagkapanalo ay hindi kasing tatag ng inaakala niya. Habang pinagmamasdan ang larawan ni Juan na naiwan sa isang lumang album sa mesa, ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay kung hanggang kailan niya kayang ibaon sa limot ang isang katotohanang nakasulat sa dugo at testamento, bago ito muling bumangon at bawiin ang lahat. Sa bawat pagbuga ng mainit na hininga ni Juan sa gitna ng nagyayelong hamog ng Bagyo, tila isang panalangin ang namumuo sa hangin. Ang mga daliring dati ay humahawak ng pinakamamahaling pait sa Manila, ay ngayon ay nakikipagbuno sa isang kinakalawang na piraso ng bakal at isang patapon na sanga ng pino. Sa loob ng kanilang munting dampay, ang amoy ng usok mula sa uling at ang samyo ng nilagang kamote ay nagsisilbing paalala na ang buhay nila ngayon ay kasing payak ng lupang kanilang tinatapakan. Ngunit sa gitna ng kakulangan, may isang uri ng kayamanan na hindi kailanman matatagpuan sa malamig na mga pader ng mansyon ng mga delgado. Ang tunay at tapat na pag-ibig na nagpapanatili sa apoy ng kanilang pag-asa. Juan, uminom ka muna ng kape. Kanina ka pa dyan sa labas, baka manigas na ang mga kamay mo sa lamig. Ang malambing na tawag ni Elena habang dahan-dahang lumalabas ng pinto, bit-bit ang isang basong plastik na may usok-usok pang inumin. Ang kanyang mukha, bagaman may bakas ng pagod mula sa magdamag na paghahanda ng kakanin na itinitinda niya sa palengke, ay nananatiling maaliwalas. Lumapit si Elena sa kanyang asawa at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Juan, isang haplos na sapat na upang tunawin ang anumang pag-aalinlangan sa puso ng lalaki. Itinigil ni Juan ang kanyang pag-uukit at hinarap ang asawa. Kinuha niya ang baso at hinawakan ang kamay ni Elena. Ramdam niya ang kaspangan ng mga palad nito, ang mga palad na dati ay malambot at hindi sanay sa mabigat na trabaho. Elena, tignan mo ang mga kamay mo. I promised you a comfortable life. But look at us now. Ikaw ang bumubuhay sa atin habang ako heto naglalaro pa rin sa kahoy. Ang mahinang himutok ni Juan
Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay lumalalim tuwing nakikita niya ang sakripisyo ng asawa para sa kanila ng kanilang anak. Ngumiti si Elena, isang ngiting tila sikat ng araw na tumatagos sa makapal na hamog. Juan, hindi ka lang naglalaro. Naglalang ka ng sining. At iyang sining na yan ang mag-aangat sa atin. Huwag mong isipin na pasanin mo kami. I am happy, Juan. Dahil sa dulo ng bawat araw, ang kasama ko ay ang lalaking mahal ko, hindi ang lalaking sunod-sunuran sa puot ng iba. You are more than enough for me. Ang tugon ni Elena bago marahang isandal ang kanyang noo sa balikat ni Juan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng paligid ay nababalot ng isang uri ng kapayapaan na tila isang mainit na kumot na pumoprotekta sa kanila mula sa malupit na mundo. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang wikang tanging sila lamang ang nakakaunawa, isang wika ng katapatan at pagtitiis. Sa kabilang bahagi ng kalsada, sa ilalim ng isang matanda at malabay na puno ng pino, isang misteryosong matanda ang tahimik na nakamasid. Nakasuot ito ng makapal na jaket na halatang luma na ngunit maayos ang pagkakagawa. Ang kanyang mga mata na tila mga bintana ng isang mahabang kasaysayan ay nakatitig sa bawat galaw ng pait ni Juan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nag-uukit ang binata. Nakikita niya sa bawat ukit ni Juan ang isang uri ng kaluluwa na bihira ng matagpuan sa makabagong panahon. Isang sining na hindi idinidikta ng pera kundi ng bawat patak ng damdamin. Dahan-dahang humakbang ang matanda patungo sa kinaroroonan ni Juan. Ang tunog ng kanyang mga paa na tumatapak sa mga tuyong dahon sa lupa ay naging hudyat ng kanyang paglapit. Napansin ni Juan ang anino ng matanda at agad siyang tumayo, bitbit pa rin ang kanyang ginagawang sandok na gawa sa kahoy. May isang kakaibang aura ang matanda na nagpapatigil sa bawat kilos, isang presensya na tila humihingi ng respeto nang hindi nagsasalita. Ang bawat hiwa sa kahoy ay dapat may layunin, iho. Huwag mong pilitin ang kahoy na maging kung ano ang gusto mo. Hayaan mong ang kahoy ang magsabi sa iyo kung ano ang nais niyang maging, ang sabi ng matanda sa isang malalim at paos na boses na tila nanggaling sa kailaliman ng kagubatan. Ang kanyang mga salita ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Juan, na nagpabalik sa mga alaala ng kanyang lolo na si Don Alejandro. Natigilan si Juan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Sino po kayo? Paano niyo nalaman? Ang tanging nasabi ni Juan bago siya tuluyang natigilan nang makita ang isang maliit na ukit na nakasabit sa leeg ng matanda. Ito ay isang maliit na ibon na gawa sa kahoy. Ang estilo ng pagkakaukit ay pamilyar na pamilyar kay Juan. Ito ang selyo ng pagkakakilanlan na tanging ang kanyang lolo lamang ang gumagamit. Sa gitna ng lamig ng bagyo, naramdaman ni Juan ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sino ang matandang ito na tila may hawak ng susi sa nakaraang pilit na ibinabaon ni Juan? At ano ang pakay nito sa isang pamilyang nagnanais lamang magtago mula sa pait ng kahapon? Habang ang malamig na simoy ng hangin sa Baguio ay nagdadala ng bagong buhay para kay Juan, ang mainit at malagkit na hangin sa loob ng mansyon ng mga Delgado sa Maynila ay tila may dalang amoy ng unti-unting pagkabulok. Ang mga muebles na dati ay kumikinang sa ilalim ng pag-aalaga ni Juan ay ngayon ay nababalot na ng makapal na alikabok, isang piping saksi sa kawalan ng malasakit ng mga naiwan sa loob nito. Ang karangyaan na dating simbolo ng katatagan ay nagmumukhang isang balat kayo na lamang, unti-unting gumuguho kasabay ng dangal ng pamilyang pilit na kumakapit sa nakaraan. Sa loob ng malawak na silid-kainan, nakaupo si Doña Altea sa kabisera. Tinititigan ang kanyang platong may lamang mamahaling pagkain, ngunit wala siyang malasahan kundi pait. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi, malayo sa mga tawanan at kwentuhan na dati ay naririnig niya noong naroon pa ang kanyang panganay. Napansin niya ang isang ukit sa gilid ng mesa.
Isang maliit na detalyeng ginawa ni Juan noong bata pa ito. Isang mabilis na kirot ang dumaan sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong ibinaon sa ilalim ng kanyang matigas na garbo. Mama, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Stress ka lang ba sa mga balita tungkol sa kumpanya? Ang tanong ni Miguel habang kaswal na humihiwa ng steak. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala. Bagaman ang totoo ay unti-unti nang nilalamon ng utang ang kanilang mga ari-arian dahil sa kanyang mga maling desisyon at bisyo sa sugal. How can I eat, Miguel? Ang daming mga kliyente ang nagkakansela ng orders. Sinasabi nila na iba na raw ang kalidad ng mga gawa natin ngayon. Hindi na raw tulad noong... Hindi natapos ni Doña Altea ang kanyang sasabihin. Ang pangalan ni Juan ay tila isang ipinagbabawal na salita na bumabara sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Clara, ang asawa ni Miguel, na tila isang bagyo ng marangyang tela at kumikinang na alahas. Inilapag niya ang kanyang mga pinamili sa bakanteng silya nang walang pasubali. Sweetheart, look! I got the new limited edition bag. Bagay na bagay ito sa party next week. Ang masayang deklara ni Clara, tila walang pakialam kung ang perang ginamit niya ay ang huling pondo na dapat sana ay pambayad sa mga manggagawa sa workshop. Clara, hindi ba pwedeng magtipid muna tayo? We are facing some issues right now. Ang mahinang saway ni Doña Altea, ngunit isang matalim na tingin lamang ang ibinalik sa kanya ng manugang. Ma, don't worry. Miguel promised me that everything is under control. Diba, Hon? Ang sagot ni Clara nang may halong pangungutya. Lumapit si Miguel sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito, isang pagkilos na puno ng pagkukunwari. Ma, listen to me. Para maisalba ang Delgado Arts and Crafts, kailangan nating mag-expand. I have a friend who is willing to invest, pero kailangan nating magbigay ng security. Isang formality lang ito para maipakita na may collateral tayo. Ang paliwanag ni Miguel sa isang boses na puno ng tamis ngunit may lason sa ilalim. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ng ina. I need you to sign these documents, Ma. Ito ang magliligtas sa atin mula sa kahihiyan. Dahan-dahang isinuot ni Doña Altea ang kanyang salamin. Ang kanyang paningin ay medyo malabo na, isang paghina ng katawan na ayaw niyang aminin kanino man. Sinubukan niyang basahin ang maliliit na letra, ngunit ang pagod at ang tiwala niya sa paboritong anak ang nanaig. Sigurado ka ba rito, Miguel? Alam mong ang bahay na ito at ang workshop ang tanging alaala ng lolo niyo. Of course, Ma. I would never do anything to hurt our family's legacy. Trust me, this is for our future. Para na rin ito sa apo niyo, para may mamanahin pa siya. Ang huling hirit ni Miguel, gamit ang kanyang alas ang bata na tanging nagpapakapit kay Doña Altea sa kanyang katinuan. Sa ilalim ng mapanuring mata ni na Miguel at Clara, kinuha ni Doña Altea ang panulat. Ang dulo ng panulat ay dahan-dahang dumampi sa puting papel, lumilikha ng isang pirma na tila isang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya alam, sa bawat linyang ginagawa niya, ay unti-unti na niyang ipinamimigay ang tanging proteksyon na mayroon siya. Isang nakatagong ngisi ang sumilay sa mga labi ni Miguel habang pinapanood ang kanyang ina na isuko ang lahat ng walang kalaban-laban. Matapos ang pagpirma, mabilis na kinuha ni Miguel ang folder. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay muling naghari, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang nagbababadya ng isang malakas na delubyo. Habang tinititigan ni Doña Altea ang kanyang mga kamay na nanginginig, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanyang puso. Tumingala siya sa larawan ng kanyang yumaong asawa sa dingding, at sa kanyang isipan ay tila narinig niya ang isang pamilyar na tinig na nagbababala, isang tinig na matagal na niyang ipinagtabuyan. Nagawa nga ba niyang iligtas ang pamilya? O tuluyan na niyang ibinenta ang kaluluwa ng mga Delgado sa kamay ng isang anak na hindi marunong magmahal? Ang bawat buga ng hamog sa Baguio ay tila isang malinis na papel na naghihintay na sulatan ng bagong kasaysayan. Sa loob ng isang maliit na dampa na amoy pine needles at bagong tabas na kahoy, nakaupo si Juan sa kanyang maliit na silya, hawak ang isang matalim na pait.
Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng alinlangan, ay ngayon ay gumagalaw ng may tiyak na indayog. Hindi na lamang siya nag-uukit ng kahoy, inuukit niya ang kanyang sariling pagkatao mula sa mga piraso ng pait at pagsisikap. Sa bawat pagtanggal ng maliliit na hibla ng kahoy, tila nababawasan din ang bigat ng puot sa kanyang dibdib. Pinapalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang sining lamang ang makapagbibigay. Isang hapon, habang abala si Juan sa pagtatapos ng kanyang obra para sa lokal na exhibit ng panagbenga, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Si Elena, dala ang isang maliit na mangkok ng mainit na sopas, ay tahimik na nakamasid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga, isang tingin na mas mahalaga pa sa anumang medalya para kay Juan. Lumapit si Elena at marahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ng asawa, pinapanood ang dahan-dahang pag-usbong ng isang mukha mula sa magaspang na troso, isang ukit ng isang matandang lalaki na may kargang bata, na tila sumisimbolo sa pag-asa at tradisyon. Ang ganda, Juan, parang humihinga ang kahoy sa ilalim ng mga kamay mo. Ang mahinang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapakalma sa bawat pagod na himaymay ng kalamnan ni Juan. Inilapag ni Juan ang kanyang kagamitan at hinawakan ang kamay ng asawa, dinadama ang init na dumadaloy sa pagitan ng kanilang mga palad. Isang sandali silang nanatiling ganon, ninanamnam ang katahimikan ng bundok na tila isang banal na basbas sa kanilang pagsisimula. Dumating ang araw ng exhibit sa Session Road. Ang bawat obra ni Juan ay nakahanay sa gitna ng mga naglalakihang bulaklak at makukulay na kasuotan. Maraming mga turista at lokal ang humihinto, hinahawakan ang biniyayaang kinis ng mga ukit ni Juan. Isang mayamang kolektor ang tumitig ng matagal sa obra ni Juan na may pamagat na gunita ng pag-ibig. Nakita ni Juan kung paano dahan-dahang hinaplos ng estranghero ang mga kurba ng kahoy, at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang pamilyar na emosyon, ang pagkilala sa isang sining na may kaluluwa. "This is extraordinary," ang sabi ng kolektor habang hinarap si Juan. "May kwento ang bawat ukit mo. I can feel the pain but I can also feel the healing. Magkano mo ito ipagbibili?" Sa sandaling iyon, naramdaman ni Juan ang isang uri ng tagumpay na hindi nasusukat ng pera. Ang pagkilala sa kanyang talento nang walang pangalan ng mga delgado ay isang patunay na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa mansyong kanyang kinalakihan. Ngunit sa likod ng kagalakang ito, may isang bahagi ng kanyang puso na pilit na lumingon sa Manila. Sa bawat palakpak na natatanggap niya, tila isang tinig sa loob niya ang nagtatanong, "Nakikita kaya ito ni Mama? Alam kaya niya na ang basurang tinawag niya ay isa na ngayong hiyas sa mata ng iba?" Matapos ang matagumpay na araw, habang naglalakad pa uwi sina Juan at Elena, dumaan sila sa isang maliit na karinderya na may nakabukas na telebisyon. Ang balita sa gabing iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Juan. Ang headline sa screen ay malaki at mapait. Ang imperyo ng mga delgado nanganganib na mabangkarote. Tumigil si Juan sa kanyang paglalakad. Tinitigan niya ang screen kung saan ipinapakita ang mukha ni Miguel na pilit na umiiwas sa mga reporter at ang anino ng kanilang mansyon na tila unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Ang larawan ng kanyang ina na mukhang matanda at lupaypay habang inaalalayan papasok sa isang kotse ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pagtataboy sa kanya, ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila isang tanikalang hindi mapatid-patid. "Juan, anong problema?" Ang nag-aalalang tanong ni Elena habang hinahawakan ang braso ng asawa. Hindi makasagot si Juan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa screen, sa imahe ng kanyang ina na tila isang reynang nawalan ng korona at katinuan. Ang kagalakan ng kanyang tagumpay sa exhibit ay biglang napalitan ng isang mabigat na tanong na tila isang bagyo sa gitna ng maaraw na bagyo. Kaya ba niyang manatiling masaya sa kanyang bagong buhay habang ang tanging pamilyang kilala niya ay unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng sarili nilang kasakiman?
O ang tagumpay ba niya ang magiging tanging paraan upang isalba ang mga taong minsang sumira sa kanyang mundo? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Delgado sa Maynila ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat sulok nito. Wala na ang masiglang tunog ng mga kagamitang kahoy na hinahasa at wala na ang amoy ng sariwang barnis na dati ay nagbibigay buhay sa tahanang ito. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-usad ng suklay ni Doña Altea sa kanyang manipis na buhok habang nakatingin siya sa salamin, ngunit ang nakikita niya ay hindi ang isang reyna, kundi isang matandang babaeng unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga desisyon. Ang bawat lamat sa kanyang mukha ay tila mga ukit ng pagsisisi na hindi na mabura pa ng anumang mamahaling krim o palamuti. Dahan-dahang tumayo si Doña Altea, ang kanyang tuhod ay bahagyang nanginginig sa bawat hakbang patungo sa pasilyo. Nais niyang makita ang kanyang apo, si Nathan, ang batang naging dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat at ipinagtabuyan ang sarili niyang panganay. Sa kanyang isipan, ang batang iyon ang tanging dugong Delgado na magpapatuloy ng kanilang pangalan. Ngunit habang papalapit siya sa silid ni na Miguel at Clara, isang hindi inaasahang ingay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang marahang pag-unat ng bisagra ng pinto na hindi tuluyang nakasara ay nagbigay daan sa mga boses na tila mga talim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. "I'm so tired of this, Miguel. Bakit kailangan ko pang magtiis sa ugali ng nanay mo? Wala na tayong pera, bankrupt na ang kumpanya at pati ang mga alahas niya ay paubos na." Ang boses ni Clara ay puno ng asidong hindi na maitago pa. "You promised me a life of luxury. Pero look at us now. We are living in a tomb." "Clara, lower your voice. Baka marinig ka ni Mama." Ang sagot ni Miguel ay tila isang pabulong na pagsusumamo na puno ng takot. "Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang buong kontrol sa mga properties na pinirmahan niya, we can leave her and start over. Just keep playing the part of the perfect daughter-in-law." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara, isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. "Perfect daughter-in-law? How about the perfect lie, Miguel? Hanggang kailan natin paninindigan ang kwento tungkol kay Nathan? Do you think she would still treat us like royalty if she knew that Nathan isn't even a Delgado? Naanak siya ng dati kong boyfriend at ginamit mo lang siyang pain para makuha ang loob ng matanda?" Sa likod ng pinto, ang mundo ni Doña Altea ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa pader ay biglang nanlamig at ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang marahas na hampas sa kanyang dibdib. Ang katotohanang binitawan ni Clara ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang sakripisyong ginawa niya, ang pagtataboy niya kay Juan na tunay niyang dugo at laman, ang lahat ng iyon ay para lamang sa isang kasinungalingan? Ang puot at sakit ay nagsalpukan sa kanyang loob, lumilikha ng isang unos na hindi kayang tiisin ng kanyang nanghihinang katawan. "You are a monster, Miguel." Ang mahinang bulong ni Doña Altea, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa biglaang pagsikip ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot na nagsimula sa kanyang puso at gumapang patungo sa kanyang kaliwang braso, tila isang libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang laman. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang mga mukha ni na Miguel at Clara sa loob ng silid ay naging malabong anino na lamang. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling nakabuka nang walang tunog na lumalabas. Ang bawat paghabol niya ng hininga ay tila paghigop ng tuyong alikabok. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang pagkakahulog ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong kaharian. Habang nakahiga sa malamig na tiles ng pasilyo, ang huling imaheng pumasok sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Miguel o ang yaman ng mga Delgado, kundi ang mukha ni Juan, ang mukha ng anak na kanyang itinakwil, ang anak na may mga kamay na puno ng kalyo ngunit may pusong tapat. "Juan, patawarin mo ako." Ang huling naisip ni Doña Altea bago ang dilim ay tuluyang bumalot sa kanyang malay.
Sa gitna ng mansyong binuo ng garbo at kasinungalingan, ang reyna ay nakahandusay na mag-isa, habang sa kabilang panig ng pinto, ang mga taong kanyang pinagkatiwalaan ay patuloy na nagpaplano para sa kanyang huling pagbagsak. Sino ang darating upang isalba ang isang pusong huli na nang natutong kumilala sa tunay na halaga ng pag-ibig? Anong ginagawa mo rito? Sa tingin mo ba ay kailangan ka pa namin? Ang mga salitang ito ay tila malalamig na patalim na bumaon sa puso ni Juanito Delgado habang siya ay nakatayo sa gitna ng maputing pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at ang matinding lamig ng aircon ay tila lalong nagpatingkad sa kawalan ng init ng pagtanggap sa kanya. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na ukit ng anghel na gawa sa kahoy ng pino, isang munting alay na binuo niya sa Baguio, na may kalakip na mga dalangin para sa paggaling ng kanyang ina. Nakatayo sa kanyang harapan si Miguel, na ang muka ay kakikitaan ng pagod at lalong tuminding kayabangan sa kabila ng dumi sa kanyang mamahaling polo. Hindi pa man nakakahakbang si Juan papasok sa silid ni Doña Altea, ay hinarangan na siya ng kanyang kapatid. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Miguel ay tila may lason na naglalayong tapusin ang anumang natitirang ugnayan sa pagitan nila. Maayos na kami rito, Juan, huwag mo nang dagdagan ng gulo. Kung napunta ka rito para makiusyoso sa mana o para magkunwaring nag-aalala, huli ka na. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Ang pagpapatuloy ni Miguel, habang ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, dahilan upang mapalingon ang ilang mga nurse na dumaraan. Ang bawat tingin ng mga estranghero ay tila mga latay sa balat ni Juan, isang matinding kahihiyang hindi niya inaasahang mararanasan sa harap ng pintuan ng kamatayan ng kanyang sariling ina. Napatingin si Juan sa kabilang panig ng salamin ng silid. Doon nakita niya ang kanyang ina, ang reyna ng mga Delgado, na ngayon ay tila isang tuyong dahon na lamang sa ibabaw ng puting kama. Ang mga aparatong nakakabit sa katawan nito ay nagpapakita ng mahinang pintig ng buhay na unti-unti nang nauubos. Nanlambot ang mga tuhod ni Juan. Gusto niyang pumasok, gusto niyang hawakan ang kamay ng ina at sabihing, narito na siya, na pinatawad na niya ito sa lahat ng pait. Ngunit ang harang na ginagawa ni Miguel ay mas matibay pa sa anumang pader ng ospital. Miguel, hindi ako napunta rito para sa pera. Narinig ko ang nangyari sa balita. Anak din ako, Miguel. Hayaan mo man lang akong makita si Mama. Ang pakiusap ni Juan, ang kanyang boses ay garalgal sa pinagsamang lungkot at matinding pagtitimpi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na iniaabot ang ukit na anghel. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Miguel. Kinuha niya ang ukit mula sa kamay ni Juan at tiningnan ito ng may pandidiri bago ito binitiwan sa sahig. Ang tunog ng kahoy na tumama sa matigas na tiles ay tila hudyat ng tuluyang pagtatapos ng pag-asa ni Juan. Anak, wala nang anak na nagngangalang Juan ang pamilyang ito mula nang talikuran mo kami. At heto, kahoy na naman. Sa tingin mo ba ay mababayaran nito ang bill sa ospital? Sa tingin mo ba ay maibabalik nito ang dangal ng mga Delgado? Lumapit si Miguel at idiniin ang kanyang hintuturo sa dibdib ni Juan. Ang bawat salita ay idinidiin ng may matinding galit. Huwag kang babalik dito kung wala kang dalang pera, Juan. Huwag kang magpapakita sa amin kung ang tanging dala mo ay ang basura mong sining. Layas, umalis ka bago ko patawagin ang security at ipahiya ka sa harap ng lahat. Dahan-dahang yumuko si Juan upang pulutin ang kanyang ukit na anghel na ngayon ay may munting gasgas na sa pakpak. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid ng ina ay tila paghatak sa kanyang kaluluwa palabas sa kanyang katawan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga mata ng mga nurse at doktor na nakatingin sa kanya ng may awa at paghatol. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang piping pagsigaw ng kawalang katarungan. Paglabas niya sa pintuan ng ospital, ang mainit at maalikabok na hangin ng Manila ay tila sumakal sa kanya. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng gusali, isang lalaking may sugat sa puso na tila hindi na kailanman maghihilom. Napatingin si Juan sa langit na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at ang nagmamadaling mundo,
Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing pait ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang anak na ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng tapat? At kailan ba magiging sapat ang isang pusong ginto sa mundong ang tanging sinasamba ay ang kinang ng pilak? Ang bawat hakbang ni Juan sa abandonadong workshop ng mga delgado ay tila isang paglalakad sa loob ng isang libingan ng mga pangarap. Ang amoy ng tuyong alikabok at ang naghihingalong samyo ng nara ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na yakap na nagdala ng sari-saring alaala ng kanyang kabataan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag na tumatagos sa mga siwang ng bubong, nakita ni Juan ang mga makinang dati ay maingay sa paglikha, ngunit ngayon ay balot na ng makapal na sapot ng gagamba. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng kanyang nararamdaman. Isang katahimikang tila sumasakal sa kanyang hininga habang inaalala ang mga boses na dati ay nagbibigay buhay sa lugar na ito. Dahan-dahang lumapit si Juan sa dulo ng workshop, kung saan nakatayo ang isang matandang desk na yari sa pinakamatigas na kahoy. Ito ang mesa ni Don Alejandro, ang kanyang lolo, na siyang tanging tunay na nanalig sa kanyang talento. Sa mga sandaling ito ng kawalang pag-asa, tila dinala siya ng kanyang mga paa sa kaisa-isang lugar kung saan naramdaman niyang siya ay mahalaga. Hinaplos ni Juan ang magaspang na ibabaw ng desk, ang kanyang mga daliri ay dumaan sa bawat ukit na tila binabasa ang isang lihim na sulat mula sa nakaraan. Lolo, patawarin niyo po ako. Hindi ko nagawang protektahan ang kumpanyang binuo niyo. Ang mahinang bulong ni Juan ang kanyang boses ay tila isang gasgas na himig sa gitna ng kawalan. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay mabilis na nilalamon ng tuyong kahoy, isang tahimik na pakikipag-usap sa kaluluwa ng taong nagturo sa kanya kung paano magpaamo ng matitigas na troso. Habang hinahaplos ang ilalim ng mesa, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa mga daliri ni Juan. Napansin ng kanyang mapanuring mata ng isang karpintero na may isang bahagi ng kahoy na hindi lapat ang pagkakabit. Sa isang ordinaryong tao, ito ay tila isang depekto lamang, ngunit para kay Juan, ito ay isang sinadyang disenyo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang idiniin ang isang nakatagong bahagi ng ukit sa gilid ng drawer, hanggang sa marinig ang isang mahinang tunog ng kahoy na naghiwalay mula sa kanyang kinalalagyan. Isang lihim na kompartimento ang bumukas, na tila isang bintanang nagbukas sa gitna ng kadiliman. Sa loob nito, nakalagay ang isang makapal na sobre na yari sa lumang papel na babalot ng plastik upang hindi masira ng panahon. Nanginginig ang mga kamay ni Juan habang kinukuha ang sobre. Ang amoy ng lumang papel at selyo ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman nito, isang dokumentong may opisyal na selyo ng gobyerno at pirma ng isang notaryo publiko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa itaas. Huling habilin at testamento ni Alejandro Delgado. Sa bawat linyang kanyang binabasa, ang mundo ni Juan ay tila muling nabubuo mula sa mga durog na bahagi nito. Nakasulat doon ng malinaw na ang buong pagmamay-ari ng workshop, ang mga lupain sa Baguio at ang kalahati ng ari-arian ng mga Delgado ay ipinamamana kay Juanito Delgado, ang anak na may puso para sa sining at dangal para sa pamilya. Nakasaad din ang isang kondisyon na ang sinumang magtangkang dayain ang pamana ay mawawalan ng karapatan sa anumang bahagi ng yaman. Hindi ito maaari. Alam ba ito ni Mama? Alam ba ito ni Miguel? Ang tanong ni Juan sa kanyang sarili, ang kanyang hininga ay nagiging mababaw sa matinding gulat. Ang dokumentong hawak niya ay hindi lamang isang papel. Ito ang kanyang kalayaan, ang kanyang sandata, at ang katotohanang matagal nang ibinaon ng kasakiman ng iba. Ang bawat titik ay tila isang ukit ng katarungan na matagal nang naghihintay na mahukay. Niyakap ni Juan ang sobre sa kanyang dibdib.
Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pinaghalong takot at pag-asa. Sa gitna ng madilim at abandonadong workshop, isang bagong liwanag ang nagsimulang magningning sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng kagalakan, isang madilim na anino ng pag-aalinlangan ang dumapo sa kanyang isipan. Kung alam ni Miguel ang tungkol sa dokumentong ito, hanggang saan ang kaya nitong gawin upang mapanatili ang kanyang kasinungalingan. Habang dahan-dahang lumalabas si Juan sa workshop bit-bit ang lihim na yaman, hindi niya napansin ang isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa dilim ng pasilyo. Isang paningin na puno ng puot at desperasyon na tila handang pumatay para lamang sa kapangyarihan. Sino ang nakakita sa kanyang pagtuklas at ito na ba ang simula ng kanyang tagumpay o ang simula ng isang mas madugong laban para sa kanyang buhay? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Delgado ay hindi na ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang uri ng pananahimik na tila nagbabantay sa bawat maling galaw. Sa gitna ng dilim ng silid ni Doña Altea, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay na gigising sa nahihimbing na matanda. Si Miguel na ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon, ay dahan-dahang binubuksan ang antigong sisidlan ng mga alahas ng kanyang ina. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na susi ay tila isang malakas na hudyat sa kanyang pandinig, bagaman sa katotohanan ay halos hindi ito marinig sa gitna ng malalim na gabi. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang isang kwintas na gawa sa purong ginto at napapalamutian ng mga brilyante. Ang kinang nito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kailangan ko lang ito, ma, para rin naman ito sa atin, ang pabulong na gasgas na katwiran ni Miguel habang mabilis na isinisilid ang alahas sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na baka mabilanggo siya sa sarili niyang mga pagkakamali. Bago siya tuluyang lumabas, napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa ilalim ng sisidlan, isang lumang litrato ni Juan noong bata pa ito, kalong ng kanilang yumaong ama. Sa isang biglaang bugso ng galit, nilamukos ni Miguel ang litrato at itinapon ito sa sulok. Ang kanyang puot sa kanyang kapatid ay tila isang apoy na lalong naglalumiyab habang unti-unti niyang nararamdaman ang pagguho ng kanyang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkawala ng mga huling kayamanan ni Doña Altea ay mabilis na kumalat sa loob ng mansyon. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang gawa, mabilis na binaligtad ni Miguel ang sitwasyon. Ma, nakita ng gwardya si Juan na umaaligid sa workshop at sa likod ng bahay kagabi. Sino pa ba ang kukuha nito kundi ang anak ninyong kailangan ng puhunan para sa kanyang negosyo sa Baguio? Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ng nanghihinang ina. Si Doña Altea, na nakaupo sa kanyang wheelchair at halos hindi na makapagsalita dahil sa stroke, ay tinitigan ang kanyang anak ng may halong pait at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, ngunit ang panghihina ng kanyang katawan ay naging bilangguan ng kanyang mga salita. Ang bawat paghabol niya ng hininga ay tila isang pagsisikap na mabawi ang katinuang unti-unti ng inaagaw ng kanyang paligid. Habang nangyayari ito sa Maynila, si Juan naman ay pabalik na sa Baguio, bit-bit ang testamento na naglalaman ng katotohanan. Ngunit bago pa man niya marating ang kanilang dampa, isang tawag sa telepono ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang boses ni Miguel sa kabilang linya ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng lupa. Juan, alam ko na nakuha mo ang isang bagay mula sa desk ni Lolo. Huwag kang magkakamaling ilantad yan. Ang banta ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng panganib. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa pagnanakaw ng alahas ni Mama, mas mabuting manahimik ka na lang. At tandaan mo, alam ko kung nasaan ang workshop mo sa Baguio. Alam ko kung nasaan si Elena at ang anak mo. Napatigil si Juan sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na hampas ng martilyo sa kanyang dibdib.
Hindi na lamang ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol na sa kaligtasan ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ang bawat paghinga ni Juan ay naging mabigat, tila may nakadagang malaking bato sa kanyang puso habang iniisip ang banta ni Miguel sa kanyang pamilya. Miguel, huwag mong idadamay ang pamilya ko. Wala silang kinalaman dito. Ang nanginginig na sagot ni Juan, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo at puot. Ibigay mo sa akin ang testamento, Juan. Ibigay mo ang lahat ng karapatan mo sa workshop at baka sakaling hayaan ko kayong mabuhay ng tahimik sa bundok na yan. Bukas pupunta ako dyan. Siguraduhin mong handa ka na sa desisyon mo. Ang huling sabi ni Miguel bago tuluyang putulin ang ugnayan. Naiwang nakatayo si Juan sa ilalim ng mga naglalakihang puno ng pino, ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang paligid, tila isang kulungang walang rehas. Ang bawat pamilyar na amoy ng kagubatan na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila naging amoy ng panganib. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na marunong lumikha ng sining, ngunit tila walang laban sa maruming laro ng kanyang sariling kapatid. Ang bawat ukit ba ng pag-asa na binuo niya sa Baguio ay tuluyan na bang mabubura sa isang iglap? Paano niya po protektahan ang kanyang asawa at anak laban sa isang taong handang sunugin ang buong mundo para lamang sa isang titulong hindi naman sa kanya? Ang hamog sa Baguio ng umagang iyon ay tila isang dambuhalang kurtinang puti na nagtatago sa nagbabadyang dilubyo ng damdamin. Sa labas ng maliit na workshop ni Juan, ang katahimikan ay nabasag hindi ng tunog kundi ng pagdating ng isang marangyang sasakyan na pilit na sumuot sa makitid na daan, isang banyagang bakal sa gitna ng luntiang kagubatan. Lumabas si Miguel, kasunod si Clara na bakas ang pandidiri sa maputik na lupa at huli ay si Doña Altea na nakaupo sa kanyang wheelchair, inaalalayan ng isang nurse. Ang kanyang mga mata ay tila mga bintanang basag, walang kislap at puno ng kalituhan habang pinagmamasdan ang payak na pamumuhay ng kanyang panganay. Nakatayo si Juan sa pintuan ng kanyang workshop, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa envelope na naglalaman ng kanyang kalayaan. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang presensya ni Elena na yakap-yakap si Junjun, ang kanilang mga hininga ay tila nanginginig sa takot at pananalig. Ang amoy ng sariwang pino at bagong tabas na kahoy ay humahalo sa amoy ng mamahaling sigarilyo ni Miguel, isang pagbabanggaan ng dalawang mundong hindi na kailanman magtatagpo. I told you, Juan, huwag mo nang patagalin ito. Ang bungad ni Miguel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na haplos ng bakal. Ibigay mo na sa akin ang papel na nakuha mo sa desk ni Lolo at aalis na kami. Huwag mo nang hintayin na kailangang dumanas ng hirap ang asawa at anak mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Look at Mama. Do you want her to suffer more in this God-forsaken place? Tinitigan ni Juan ang kanyang ina. Ang bawat lamat sa mukha ni Doña Altea ay tila isang ukit ng pagsisisi na hindi niya kayang basahin. Hindi ang papel na ito ang nagpapasakit kay Mama Miguel. Ang mga kasinungalingan mo ang unti-unting pumapatay sa kanya. Ang tugon ni Juan, ang kanyang boses ay malalim at matatag, tila ang matibay na ugat ng isang punong pino na hindi kayang tuminag ng anumang bagyo. Dahan-dahang inilabas ni Juan ang testamento mula sa envelope. Ang puting papel ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa gitna ng malamlam na umaga. Nakasulat dito, Miguel, na ang lahat ng ari-ariang Delgado ay ipinamamana kay Juanito Delgado sa akin. Dahil alam ni Lolo na ikaw, gagamitin mo lang ang yaman para sa pansariling luho. At may mas matindi pang nakasulat dito. Isang babala para sa sinumang magtatangkang mandaya sa pamana. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Clara. You think a piece of paper can save you? We have the power, Juan. Kami ang kinikilalang pamilya rito. Power? O kasinungalingan? Ang mga mata ni Juan ay diretsong tumingin kay Doña Altea. Ma, kaya niyo ba akong itakwil dahil kay Nathan? Dahil siya ang magpapatuloy ng pangalan natin? Heto ang mga liham na nahanap ko kasama ng testamento. Mga liham mula sa totoong ama ni Nathan, na paulit-ulit na binabayaran ni Miguel para manahimik. Nathan is not a Delgado, Ma. Ginamit lang nila ang batang iyon para makuha ang tiwala nyo at nakawin ang lahat ng mayroon kayo.
Ang bawat salita ni Juan ay tila isang matalim na pait na humihiwa sa puso ni Doña Altea. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi, tila ang hangin mismo ay tumigil sa pag-ihip. Dahan-dahang lumingon si Doña Altea kay Miguel, ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na itinaas upang ituro ang kanyang paboritong anak. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, ngunit walang tunog na lumabas kundi ang isang mahinang singhap ng matinding pagkadismaya. "Ma, don't listen to him! Sinungaling siya!" Ang sigaw ni Miguel, ang kanyang muka ay namumula na sa desperasyon at galit. "I did this for us! Para hindi tayo mawalan ng komportable na buhay. For us? O para sa sarili mo?" Ang tinig ni Juan ay puno na ngayon ng awang hindi na kayang ikubli. "Tumingin ka sa paligid mo, Miguel. Wala ka ng kakampi. Ang yaman na pinagnasaan mo ay abo na at ang tanging bagay na tunay na mayroon ka, ang tiwala ni Mama, ay winasak mo na rin." Isang biglaang bugso ng hangin ang umihip, nagpadpad ng mga tuyong dahon sa paanan nila. Si Doña Altea ay dahan-dahang tumingin kay Nathan na hawak ni Clara at pagkatapos ay kay Junjun na nasa bisig ni Elena. Ang katotohanan ay tila isang malakas na hampas ng alon na tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga pangarap. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang mga mata ng matanda ay nabasa ng tunay na luha ng isang reynang napagtanto na ang kanyang piniling tagapagmana ay ang mismong taong kumuha ng kanyang korona at katinuan. Sa gitna ng tensyon, si Miguel ay tila isang hayop na nasok sa sulok. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa testamento at sa kanyang ina. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana patungo sa huling paghuhukom. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa pagguho ng mundo ni Doña Altea, isang hindi inaasahang galaw mula kay Miguel ang nagpatahimik sa lahat. Isang mabilis na pag-agaw sa testamento ang kanyang ginawa, ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang figura na nakatayo sa madilim na sulok ng workshop, isang matandang lalaking may hawak na katotohanang mas matindi pa sa anumang dokumento. Sino ang lalaking ito at ito na ba ang huling kabanata ng kasinungalingan ng mga Delgado? O may mas madilim pang lihim na nakatago sa ilalim ng kanilang pangalan? Ang bawat patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa mga yero ng munting workshop ay tila isang malungkot na awitin ng langit, nakikidalamhati sa pagguho ng isang pamilyang binuo sa itaas ng mga kasinungalingan. Sa loob ng silid, ang katahimikan ay kasing bigat ng telang itim, tila sumasakal sa bawat hininga. Ang dating mapagmataas na si Miguel ay nakatayo sa sulok, ang kanyang mga kamay ay nakayukom, habang ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding kahihiyan at takot. Ang testamento ni Don Alejandro na hawak ni Juan ay hindi lamang isang papel. Ito ang hatol ng tadhana na nagpabagsak sa kanyang kaharian ng buhangin. Ang misteryosong matanda na lumabas mula sa dilim ay ang matalik na kaibigan at katiwala ni Don Alejandro, si Mang Segundo. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ginawa ni Miguel, mula sa pagpalsipika ng mga pirma hanggang sa pagtatago ng katotohanan tungkol kay Nathan, ay nakatala at may kaukulang parusa sa batas. Ang bawat salitang binitawan ni Mang Segundo ay tila isang hampas ng martilyo na nagpako kay Miguel sa kanyang kinatatayuan. "Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, Miguel," ang mahinang sabi ni Juan. Ang kanyang boses ay hindi puno ng galit kundi ng isang malalim na pagod. Lumapit siya sa kanyang kapatid at tinitigan ito sa mga mata. "I was willing to give everything, Miguel. If you only asked, if you only treated me as a brother, hindi tayo aabot sa ganito. Pero mas pinili mong saktan ang sarili nating ina para lang sa pera." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Clara habang mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit. "I am leaving, Miguel. I didn't sign up for this drama. Sabi mo everything is under control, pero look at you now. You are nothing." Sa isang mabilis na pagkilos, nilisan ni Clara ang workshop. Iniwan ang lalaking minsan niyang sinamba dahil sa yaman nito, patunay na ang pag-ibig na nakasandal sa ginto ay madaling matunaw sa init ng katotohanan. Napatingin si Juan kay Doña Altea. Ang matanda ay tila isang rebultong gawa sa yelo,
Nakapako ang tingin sa kawalan habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsisigaw ng pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Juan sa kanyang ina. Sa gitna ng lamig ng bagyo, naramdaman ni Juan ang pagnanais na muling maramdaman ang init ng yakap na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Lumuhod si Juan sa harap ng wheelchair ng ina, kinuha ang mga kamay nito na dati ay ginagamit lamang sa pagtataboy sa kanya. Ma, tapos na po ang gulo. I have already talked to the lawyers. Gagamitin ko ang bahagi ng mana ko para bayaran ang lahat ng utang na iniwan ni Miguel sa Manila. Hindi mawawala ang mansyon. Itatabi ko ang mga piraso ng pamilyang ito hanggat kaya ko pa. Ang mahinahong pangako ni Juan. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Doña Altea sa loob ng kanyang mga palad. Ang bawat daliri ng matanda ay tila naghahanap ng kapatawaran sa balat ng anak na kanyang inapi. Dahan-dahang itinaas ni Doña Altea ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang mukha ni Juan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, pilit na humahanap ng mga salitang sapat na upang humingi ng paumanhin sa isang habambuhay na pagkakamali. Juan? Ang aking anak. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na tila isang huling hininga ng kanyang dating pagkatao. Sa sandaling iyon, ang pait ng nakaraan ay tila unti-unting tinunaw ng init ng luha ni Juan na pumatak sa mga kamay ng ina. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang inaalalayan si Miguel palabas ng workshop para sa investigasyon, ang katahimikan ng Baguio ay muling bumalik. Ang hamog ay dahan-dahang naglalaho, nagbibigay daan sa sikat ng araw na tumatagos sa mga puno ng pino. Sa loob ng maliit na dampa, tanging sina Juan, Elena at Doña Altea ang naiwan. Isang bagong simula ang tila nagbababala, ngunit ang mga sugat ng kahapon ay hindi basta-basta maglalaho sa isang gabi. Tumingin si Doña Altea sa kanyang panganay, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi pa nararanasan ni Juan. Ang takot na baka huli na ang lahat. Ang kanyang boses, bagaman mahina at garalgal dahil sa stroke, ay bumasag sa huling pader ng katahimikan sa pagitan nila. Juan, alam kong wala akong karapatan. Pero maaari mo pa ba akong tawaging ina? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, karapat-dapat pa ba akong maging bahagi ng buhay niyo? Ang tanong na ito ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa puso ni Juan, isang katanungang ang sagot ay magtatakda kung ang pag-uukit ba ng kanilang bagong buhay ay magiging isang obra maestra ng pagpapatawad o isang permanenteng marka ng pait sa kanilang mga kaluluwa. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga naglalakihang puno ng pino sa Baguio ay hindi lamang nagdadala ng init, kundi nagbibigay ng isang uri ng liwanag na tila naghihilom sa bawat sugat ng nakaraan. Sa loob ng bago at malawak na workshop ni Juan, ang amoy ng sariwang troso at ang banayad na samyo ng langis ng lino ay naghahalo, lumilikha ng isang atmosfera ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa pamilya Delgado. Wala na ang mabigat na presensya ng puot at inggitan. Ang tanging nananaig ay ang ritmo ng paglikha at ang boses ng pag-ibig na muling nagkabuhay. Nakatayo si Juan sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang kanyang pinakabagong obra, isang malaking hapagkainan na yari sa matandang Nara na ang bawat ukit sa mga binti nito ay nagpapakita ng kwento ng paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pilit na winasak ng sariling kadugo, ay ngayon ay mas matatag at mas bihasa na. Napalingon siya nang marinig ang marahang pag-ikot ng wheelchair sa makinis na sahig na gawa sa kahoy. Si Doña Altea, na ngayon ay nababalot ng isang makapal na shawl na gawa sa lokal na hinabing tela, ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at wala na ang dating talim ng pagmamataas. Juan, napakaganda ng ginagawa mo. Tila bawat ukit mo ay may kaluluwa. Ang mahinang sabi ni Doña Altea, ang kanyang boses ay may himig ng paghanga at isang uri ng pagpapakumbaba na tila isang himala para kay Juan. Lumapit ang matanda at dahan-dahang hinaplos ang ibabaw ng mesa.
Ang kanyang mga daliri na dati ay pinalalamutian ng pinakamamahaling ginto ay ngayon ay may bahid ng kaunting alikabok ng kahoy. Isang dumi na sa paningin ni Juan ay mas malinis pa kaysa sa anumang kayamanan sa Maynila. Tumigil si Juan sa kanyang ginagawa at lumapit sa ina. Hinawakan niya ang kamay nito, dinadama ang lambot at ang bahagyang panginginig nito. Salamat ma, para sa atin ito, para sa bago nating tahanan dito sa Baguio. Ayaw ko nang bumalik tayo sa ingay at pait ng Maynila. Ang tugon ni Juan, ang boses niya ay puno ng katapatan. Patawarin mo ako anak, kung huli na nang mapagtanto ko na ang tunay na yaman ay nasa harap ko lang pala. Ang bulong ni Doña Altea habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. I lost everything to realize that I already had everything because of you. Sa pintuan ng workshop, lumitaw si Elena bitbit ang isang tray ng mainit na tsokolate at mga kakanin. Kasunod ang maliit na si Junjun na may hawak na maliit na piraso ng kahoy, pilit na ginagaya ang kanyang ama. Ang ngiti ni Elena ay tila sikat ng araw na nagpapalayas sa huling anino ng pighati sa puso ni Juan. Lumapit si Elena at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Juan, isang tahimik na paalala na ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay sulit dahil sa kapayapaang tinatamasa nila ngayon. Hon, it's time for a break. Kanina ka pa nagtatrabaho. Ang malambing na sabi ni Elena. Ma, kailangan nyo na ring uminom ng gamot. Hindi na. Isang payapang hapon ang lumipas habang ang pamilya ay magkakasamang nakaupo sa balkonahe. Tinatanaw ang hamog na dahan-dahang bumabalot sa mga bundok. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bitawan. Ang bawat paghinga ay isang pasasalamat, at ang bawat sulyap ay isang pangako ng pag-aalaga. Bago tuluyang lumubog ang araw, pumasok muli si Juan sa loob upang kunin ang isang lumang susi, ang susi ng mansyon sa Maynila. Tinitigan niya ito ng matagal, inaalala ang bawat pasilyong puno ng luha at bawat silid na naging saksi sa kanyang paghihirap. Ngunit sa halip na puot, ang naramdaman niya ay kalayaan. Dahan-dahan niyang inilagay ang susi sa loob ng isang maliit na kahon at isinarado ito, tila simbolikong pagsasara sa huling kabanata ng kanyang pait. Paalam sa nakaraan, ang mahinang usal ni Juan sa katahimikan ng workshop. Habang isinasara niya ang pinto ng workshop at tinitingnan ang papalayong anino ng mansyon ng mga delgado sa kanyang alaala, isang huling kaisipan ang dumapo sa kanyang diwa. Ang sining ng pag-uukit ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng kahoy, kundi tungkol sa pagpapahintulot sa kahoy na baguhin ang taong humahawak nito. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay at bagong buhay, sapat na nga ba ang katahimikang ito upang ibaon ang lahat ng alaala ni Miguel? O ang bawat ukit ba sa kanyang paligid ay mananatiling isang paalala na ang dugo ay mas malapot sa tubig, ngunit ang pagpapatawad ay mas malalim sa anumang dagat? Ang bawat dapit hapon sa Baguio ay tila isang dambuhalang canvas kung saan ang langit ay unti-unting pinipintahan ng kulay kahel at lila. Isang hudyat ng pagtatapos ng araw at pagsisimula ng katahimikan. Sa malawak na hardin sa likod ng kanilang bagong tahanan, ang amoy ng mga bulaklak ng kala lili at ang samyo ng sariwang pine needles ay humahalo sa amoy ng kape na niluluto ni Elena sa loob ng bahay. Wala na ang bigat ng nakaraan na tila isang tanikalang nakagapos sa binti ni Juan. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang banayad na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha, tila isang mahinhin na paalala na ang bagyo ay tuluyan na ngang lumipas. Sa gitna ng damuhan, nakaupo si Juan sa isang mahabang bangko na siya mismo ang nag-ukit. Sa kanyang tabi ay ang 5 taong gulang na si Junjun, na may hawak na maliit at blunt na pait at isang piraso ng malambot na kahoy. Ang bawat seryosong pagkilos ng bata ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang sinusubukang gayahin ang bawat galaw ng ama ay nagdudulot ng isang lihim ng ngiti sa mga labi ni Juan. Ang sining na dati ay naging mitya ng kanyang paghihirap ay ngayon ay naging tulay ng kanilang pagkakaisa. Isang pamanang hindi nasusukat ng titulo ng lupa kundi ng bawat ukit ng pagmamahal. Ganito yan anak,
Huwag mong pilitin ang kahoy. Pakiramdaman mo kung saan niya gustong dumaan ang talim. Parang buhay lang yan, kailangan mong sumunod sa agos pero huwag kang magpapatalo sa hirap. Ang mahinahong turo ni Juan habang ginagabayan ang maliit na kamay ng anak. Ramdam niya ang init ng balat ni Junjun, ang pintig ng isang bagong henerasyon na lalaking may dangal at malasakit. Sa bawat pagdampi ng pait sa kahoy, tila binubura nila ang mga marka ng pait na iniwan ng mga naunang Delgado. Hindi kalayuan sa kanila. Nakaupo si Doña Altea sa isang rocking chair, nakabalot ang mga binti ng isang makapal na kumot. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghuhusga ay ngayon ay nananatiling nakatitig sa kanyang mag-ama ng may halong kagalakan at kapayapaan. Wala na ang maskara ng isang mapagmataas na donya, ang natira ay isang lola na natutong muling ngumiti sa maliliit na bagay. Paminsan-minsan ay dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga labi sa isang tahimik na panalangin ng pasasalamat, hiling na sana ay maging sapat ang natitira niyang mga sandali upang maipakita ang kanyang pagsisisi at pagmamahal. Lumabas si Elena mula sa pinto, bitbit ang tray ng merienda. Ang kanyang kagandahan ay tila lalong nagningning sa ilalim ng ginintuang liwanag ng araw. Kayo talagang dalawa, hindi na natapos dyan sa pag-uukit. Halika na rito, lumalamig na ang merienda natin, ang malambing na tawag ni Elena. Lumapit si Juan at kinuha ang tray mula sa asawa, isang simpleng pagkilos na puno ng pagpapahalaga. Sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon ay nakita ni Juan ang lahat ng sagot sa kanyang mga tanong noong siya ay nasa gitna pa ng dilim. Ang katapatan ni Elena ang naging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Habang nagtitipon ang pamilya sa paligid ng mesa, sumagi sa isipan ni Juan ang balita tungkol kay Miguel. Sa loob ng bilangguan balita ay unti-unti na ring nagbabago ang kanyang kapatid, bagaman mabagal at puno ng hirap. Pinatawad na ni Juan si Miguel hindi dahil nararapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa taong nasaktan upang tuluyan itong makalaya. Ang mga utang ng pamilya sa Maynila ay nabayaran na, at ang mansyon ay nanatiling simbolo ng kanilang nakaraan. Ngunit ang kanilang hinaharap ay narito na sa Baguio, sa gitna ng mga ulap at mga puno ng pino. Juan, anong iniisip mo? Ang tanong ni Elena habang inaabutan siya ng kape. Ngumiti si Juan at hinawakan ang kamay ng asawa sa ibabaw ng mesa. Sa harap mismo ni Doña Altea na tumango ng may pagsang-ayon. Iniisip ko lang na tama si Lolo Alejandro. Ang pinakamahalagang ukit sa buhay natin ay hindi ang ginagawa natin sa kahoy, kundi ang ukit na iniiwan natin sa puso ng mga taong mahal natin. We are finally home, Elena. Home in every sense of the word. Sa paglubog ng araw sa likod ng mga bundok ng Cordillera, ang pamilya Delgado ay nanatiling magkakasama sa ilalim ng iisang bubong. Isang bubong na hindi na binuo ng ginto o titulo, kundi ng mga haligi ng katapatan, mga dingding ng pagtitiis, at bubong ng walang hanggang pagpapatawad. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging bahagi na lamang ng magandang disenyo ng kanilang kasalukuyan. Isang patunay na kahit ang pinakamitgas na puso ay kayang palambutin ng tunay na pag-ibig, at ang bawat pagkabasag ay simula lamang ng isang mas matatag na pagkabuo